At makalipas lang ang ilang minuto ay nag-umpisa na silang magsanay. At ang mga pinapakitang galaw ni Chen ay sinusundan naman ng dalawa ang bawat hakbang. At makikita natin ang dalawa na labis na ang kanilang pagod. At puno sila ng determinasyon na matutunan ang ganitong pagkakataon para madagdagan ang kanilang kaalaman sa martial skill. At makalipas ang ilang oras, ay agad naman silang nagpahinga kahit papaano manumbalik ang kanilang lakas kahit konti. Nagsalita naman si Chen na babalik muna siya sa pag-practice niya, ngunit hindi naman niya ito inaasahan, na nauna nang nag-training ang dalawa at nakakatakot ang obsession nila sa martial arts. Kaya hindi nakakapagtakang umabot sila sa ganoong level ng training. At makalipas ang isang araw, at may kumakatok sa pintuan ni Chen agad naman niya itong binuksan, at sumambulat sa kanya ang dalawa niyang senior sisters. At sinabihan niya mga ito na ang aga siyang pinuntahan. Agad naman na ipinahayag ni Duan Muxingling, na napag-usapan nila ni Huang Yanchen na mas bagay ang pag-practice ng Flying Dragon Shadow para sa pagsasanay sa Windy Mountains. Ipagpapatuloy ang kanilang pagsasanay sa Magic Wind Valley sa Heavenly Demon Ridge, kung gusto daw niyang sumama sa kanila. Natuwa naman si Chen dahil napaka-energetic ng dalawang babaeng ito, at sasama daw siya sa kanila at kukuha lang siya ng kailangan niyang mga gamit. Ngunit sinabihan naman siya ni Huang Yanchen na hihintayin siya sa labas ng gate ng akademya, bibigyan siya ng oras hanggang sa masunog ang insenso, pagkatapos nito ay kung hindi pa siya nakarating ay hindi na siya hihintayin pa. Subalit na dismaya naman si Chen sa sinabi nito sa kanya, at sambit pa nito sa kanyang isipan, na walang swerte ang sinumang lalaki ang magpakasal sa babaeng ito sa hinaharap. Agad naman na bumalik sa loob si Chen at sinabihan niya si Pan, napupunta siya sa Heavenly Demon Ridge para magsanay, at kailangan daw niyang sumama sa kanya, at kung hindi, baka kakainin siya ng dalawang babaeng demonyong yun. Ngunit natawa naman si Pan, na ayaw daw niyang mag-practice kasama ang magagandang babae, at pinagyabang pa nito na turuan daw niya ito kung paano makisama sa mga babae. Subalit sa kanilang paglabas ng West Academy ay nakita naman sila ng dalawang kumag na babae. At wika nila, na magpadala ng isang tao upang magulat kay Prince Wu Xing, at sumang-ayon naman ang isa. Sa kabilang banda, nakarating na nga ang balita kay Wu Xing, at sinigurado nito kung talaga bang umalis si Chen sa West Academy kasama ang pasang bakulaw. Saad pa ng hangal na ito, na si Chen ay may daan papuntang langit pero hindi niya ito tinatahak, walang tarangkahan sa impyerno pero nagpumilit siyang sumama. At nag-alala lang daw ang kumag na ito na nagtatago siya sa Western Academy, at nahihirapan daw siyang harapin ito. At kanyang tinanong kung ang kulay ba ng pusa ay itim. Sumagot naman ng oo ang babae, na ito ay isang matabang pusa na kulay itim. Ngumiti naman ng nakakaloko ang hangal na ito. At hula nito ay isang nagsasalitang pusa ito, at ito na ang tamang panahon para sa kanyang paghihiganti. Ang rehiyon ng Sifang ay mayroong 400,000 mabangis na tropa ng tigre na nakatalaga sa Heavenly Demon Ridge, hanggat ang prinsipeng ito ay nagpapadala ng isang piling puwersa na pumatay kay Chen ay kasing dali ng pagdurog ng isang bug. Sa kabilang banda, at nakarating na nga si Chen sa kanilang pupuntahan, at nag-aantay sa kanya ang dalawang nitong senior. Agad naman siya sinabihan ni Huang Yanchen, na umalis na sila ngayon. At iniisip nito kung ang bilis ba niya ay makahabol siya sa kanilang dalawa ni Duan Muxingling. Dahil hindi daw siya hihintayin. Wika naman ni Chen na nakapag-breakthrough na siya sa Xuanji Realm, kaya gusto daw niya itong subukan ngayon. At wika din ni Duan Muxingling na may tiwala si Chen sa kanyang sarili, at hinamon niya itong habulin silang dalawa. At agad na silang tumalon at umalis. At naiwan lang silang dalawa ni Pant habang pinagmamasdan ng dalawa. Ngunit ilang segundo lang ay agad din na sumunod si Chen sa kanila na hindi nila namamalayan. Napansin naman ng dalawa na nakahabol na si Chen sa kanilang likod na labis naman nilang ikinabigla. At sinabihan naman siya ni Duan Muxingling na nakapag-breakthrough na talaga siya sa Xuanji Realm, at madali lang niya silang naabutan. Wika din ni Huang Yanchen na hindi niya inaasahan na ang rehiyon ng Yanwu ay hindi lamang magkakaroon ng tulad ni Zhang Tiangui kundi pati na rin ng isang kahangahangang tulad niya. Ngunit sinabihan ni Duan Muxingling si Huang Yanchen, na ano sa kanyang palagay kung may pagkakataon bang maabot ni Chen ang top 10 sa Zuan Rankang.
At agad naman sumagot si Huang Yanchen na kung siya ay nasa Zuan Realm sa loob ng 2 taon, ay magagawa niya ito. Subalit tinanong naman ni Chen sa dalawa niyang seniors, kung mahirap ba makapasok sa top 10. Agad naman ipinaliwanag ni Duan Muxingling, na mayroong kabuuang 1,200 na lugar sa 36 na county Zuan na listahan sa Heavenly Demon Ridge. At siya ay nasa ika-368 na pwesto, habang si Sister Huang Yanchen naman ay nasa ika-103 na pwesto. At sinabi din ni Huang, nagsaad naman si Duan Muxingling, na si Sister Huang Yanchen ay mukhang napakakol, ngunit sa katunayan siya ay napakabata, at sino ang mananalo sa pakikipagkompetensya nilang dalawa. At makalipas lang ng ilang minuto ay nakita nila ang dalawa na nakaupo sa bato. At agad naman tinanong ni Chen kung sino sa kanila ang nanalo. Sumagot naman si Huang Yanchen, na bakit pa niya tatanungin kung sino ang nanalo sa kanilang dalawa. Subalit dismayang sinabi ni Pan, na buti na lang seliado na ang kanyang kapangyarihan, kung hindi ay hindi siya matatalo sa babaeng katulad niya. Naging seryoso naman si Huang Yanchen. At sinabihan niya si Pant na hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. At sinabi naman ni Pant na syempre, hindi siya sang-ayon, at siya daw ang emperador, kayang lupigin ang langit at lupa, paano ito posible? At dahil dito ay agad nang tumayo si Huang Yanchen. Agad nitong hinawakan sa damit ni Pant at kanyang binuhat ito. At ilang sandali lamang ay bigla niya itong ibinato sa itaas. At hindi naman ito inaasahan ni Pant na gagawin sa kanya ito. At wika pa nito kay Huang Yanchen na siya ang emperador, walang kapantay. Ngumiti naman si Huang Yanchen at sinabihan niya ang dalawa na sumunod sila, at agad itong umalis ng napakabilis. Nagsalita naman si Chen na mukhang na-master na niya ang basics ng Flying Dragon Shadow Technique. Saad din ni Duan Muxingling na si Sister Huang Yanchen na totoong enerhiya ay ang Wind Attribute. Na napakaangkop para sa Flying Dragon Shadow Technique, at napakatalino rin niya, kaya sigurado iyon. Ngunit kailangan nating magsikap na huwag masyadong mahulog sa likod niya. Sa pagsapit ng gabi, ay makikita natin sila Chen at Pan, habang may apoy sa kanilang pagitan na nagsisilbing kanilang ilaw, at meron silang iniihaw na karne ng isang beast. Nagsalita naman si Chen at sinabihan niya si Pan na protektahan siya nito, at papasok siya sa kristal, at oras na upang siya ay mag-cultivate. Agad naman na sumagot si Pant na alam daw niya, at maaari na siyang mag-practice ayon sa gusto niya, at maaari din siyang gumawa ng ilang mga table task ng Gayuma upang matulungan siyang magsanay at lumakas siya. Upang masundan siya nito upang mabawi ang lakas ni Pant, para hindi na siya matatalo kay Huang Yanchen na bastardong yun. At makalipas pa ng ilang oras ay naluto na rin ang karne. At naamoy naman ito ni Pant na labis na mabango ang amoy nito na sanhi ng kanyang paglaway. At sinabihan niya si Chen na kung hindi pa siya lalabas ay kakainin at uubusin na niya ito. Ngunit nasa loob pa rin si Chen ng kristal at ito'y nagkukultivate pa. At ilang minuto lang ay agad na rin itong natapos at lumabas. Sa kanyang paglabas ay sakto na rin naluto ang kanilang nilutong karne. At ano pa ang kanilang ginagawa at sila ay kumain na. Natuwa naman si Pant at kanina pa siya nagugutom. Subalit naramdaman naman ni Chen na may isang beast sa kanyang likuran. At ito'y isang pangalawang rate na hayop, isang two-headed lion. At kanyang sinabihan si Pant na tumigil muna ito sa kanyang pagkain at magmadaling tumayo ito. Subalit wika ni Pant na huwag mangamba si Chen dahil ito ang bundok at lahat ng beast ay kaya niyang paamuhan ito. Kung ang kanyang paglilinang ay hindi natatakan, ang maliit na bagay na ito ay hindi karapat-dapat na maging kanyang bundok. Natuwa naman si Chen at pagkatapos ay abangan daw niya ang araw na ipapakita nito sa kanya ang tunay na kakayahan ni Pan. At sabay kuha nito ng karne kay Pan. At kanyang kinain ito, ngunit nang gagalaiti naman si Pan na bigyan daw siya nito. At kanyang pilit itong kinukuha ang karne. Subalit sinabihan naman siya ni Chen na wag nang umasang makukuha niya ito. At para tumigil siya sa pagkuha nito ay bumalik na sila sa Demon Wind Valley at makipagkita sa mga senior sisters. Biglang natigilan si Pant at may narinig itong mga yapak sa lupa. At pinatahimik niya si Chen Agad naman pinatay ni Pant ang apoy. At ginamit ni Chen ang kanyang divine sense para tuklasin ang mga ito. Kanyang sinabihan si Pant na napapaligiran sila,
ang kalaban ay may humigit kumulang 2,000 human martial arts. Imbes na mangamba si Pant at ito'y natuwa pa at kanyang tinanong kay Chen-er na anong klaseng makapangyarihan ang ginawa niya at paano niya nalaman ang bilang ng mga ito. Ngunit hindi naman ito sinagot ni Chen-er bagkus sinabi pa nito na nakikita niya, ang mga Kanlurang County ay may istasyon ng mga tropa sa Heavenly Demon Ridge. Kaya malamang na pinakilos sila ni Prince Wuxing upang patayin siya nang makita niya siyang umalis sa Western Academy. At sabay inilabas nito ang kanyang espada. Humanda na daw sila at lumaban. Ngunit labis naman ang pagkabigla ni Pan, at wala ba siyang balak na tumakas. Ngunit seryoso naman si Chen-er na talagang haharapin niya mga ito at puno siya na determinasyon para harapan sila. Dahil hindi na sila makakatakas pa dahil napapalibutan na silang dalawa. Subalit wika naman ni Pan, nabigyan daw siya ng 100 espiritual na kristal, at makakapag-set up siya ng Flaming Vermilion Bird Formation. At sinabi naman ni Chen-er na maaari niyang gamitin ang ordinaryong kristal sa space-time crystal ayon sa gusto nito. At agad itong umalis, ngunit pahabol pa nitong sinabi na ang kanyang kapangyarihan. Maaari lamang mag-set up ng isang low level ng formation sa ngayon, ay medyo madidelay ito ng kaunti. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang lumabas ang mga martial artist. At sinabihan nila si Chen-er na napapaligiran na siya, ngunit lumingon naman si Chen-er na wala daw itong pakialam sa kanila, kahit na tinawag pa sila ni Wuxing. At makalipas pa ng ilang minuto ay lumabas na rin ang hangal na si Wuxing. Habang nakasakay ito sa malaking elephant at kanyang sinabihan si Chen-er na akala niya ay tumakas na siya sa unang tanda ng kaguluhan, pero parang may lakas pa siya ng loob. At sarkastiko naman na sumagot si Chen-er na gusto niya ang kumpirmahin kung sino ang gustong pumatay sa kanya kaya naghintay siya dito. Tumawa naman ang hangal na ito. At wika nito na sinabi niyang sadyang gusto niya siyang hintayin dito, akala nito naghihintay na lang siya mamatay. Sa sandaling ito ay naging seryoso ang ating bida at sinabi nito na akala ba niya ay madali nila siyang mapapatay. Ngunit makikita natin na nakatutok na ang pana ng mga kumag sa likod ni Chen-er. At ipinahayag pa ni Wuxing na ano sa palagay niya, ang pagiging isang dalubhasa sa pinakamataas na antas ay ginagawang hindi siya magagapi, na maaari niyang mag-isa na tanggapin ang isang buong army. Hayaan niyang sabihin nito sa kanya ang totoo, kahit isang dalubhasa sa daigdig ay mamamatay laban sa kanyang pilinghukbong Elite Flame Tiger. Subalit natawa naman ang ating bida, sa tinura nito, na isang katawa-tawa daw ito, at tumigil siya sa kanyang kahibangan. Ngunit pasigaw naman itong sinabihan si Chen-er na siya ay baliw, paano daw niya nagagawang tumawa pa sa harap ng kamatayan. Ngumiti naman si Chen-er na pag-isipan daw ni Wuxing ng mabuti, ilang beses na siyang sumubok para patayin siya. Pero nauwi ang lahat sa kabiguan, hindi ba niya naiintindihan, at hindi daw siya mapapatay. Subalit nang gagalaiti naman si Wuxing, at sinabi nitong sa oras ngayon ay siguradong mapapatay na siya. Sa sandaling ito ay naging seryoso na si Chen-er at kanyang sinabi kay Wuxing dahil ilang beses na siyang sinubukang patayin nito, ay hindi na siya magtitimpi. Ngayong gabi, ikaw man o ako ay mamamatay. Subalit natawa na lang ang hangal na ito na kahit sa pintuan ng kamatayan, ay maglakas loob pa daw siyang magsalita ng mabibigat na salita. At nagbigay ito ng hudyat sa mga martial artist na bitawan ng mga palaso patungo sa ating bida. Dahil dito nakahanda ng bitawan nila ang kanilang mga palaso na may kasamang malakas na enerhiya. Ngunit agad naman na inactivate ni Chen-er ang kanyang space domain at nag-iipon ito ng enerhiya. At ilang sandali pa ay tuluyan ng pinakawalan na nila ang kanilang palaso na mabilis itong bumulusok sa kinakatayuan ni Chen-er. Subalit bago man ito tumama sa ating bida, ay nakapag-ipon na ito ng maraming enerhiya. At kanyang pinakawalan sa pamamagitan lang ng kanyang paghawi ng kamay. Ay matagumpay niya itong naitaboy ang lahat ng palaso na patama sa kanya. Sa nasaksihan naman ng hangal na si Wuxing ay hindi ito makapaniwala. Nagawang mapawalang bisa ang ganong karaming mga pana. At sinabi pa nito na maaaring na-cultivate niya ang legendary divine skill ni Du Zuanxini, na divine movement technique. At sa mga oras na ito ay sumugod na ang mga kumag na may dalang mga espada para patayin si Chen-er. Ngunit hinanda naman ni Chen-er ang kanyang palm technique, at nabuo dito ang malakas na enerhiya na kulay asol.
At kanyang pinang-atake ito sa mga pasugad na hangal. Sa lakas naman nito ay hindi kinaya pa ng mga itong harangan at sila'y tumilapon. Kinabahan naman ang mga ibang mandurugas na kalbo, na ganito pala kalakas ang ating bida. Sa sandaling ito ay lumabas na rin si Pant, at natapos nito ang kanyang ginawang formation. At agad niyang itong iniligay sa gitna ang hawak nitong pulang kristal. At sabay lumabas ang nakakasilaw na liwanag na sumambulat sa kanilang lahat. Ngunit nagtataka naman ang mga ibang martial artist, tinanong nila ito kung ano ang bagay na ito. At ilang sandali pa ay lumabas ang malaking vermilion bird sa gitna ng formation, na may kasamang mapanindig balahibong pressure. Sa kabilang banda, labis naman na nabahala si Wu Xing at napagtanto nito na isang formation ito. At sinabihan niya ang kanyang mga kasama na magmadaling lumayo sila sa formation. Subalit hindi na nagawang makaalis pa ang mga ito dahil sa lakas ng pressure na nilalabas nito, at malapit nang tumama ito sa malaking formation. At sa oras na ito ay isang malakas na pagsabog ang naganap na may kasamang shockwave ang umalangaw sa buong paligid. At sa makapal na usok ay makikita natin ang malaking butas at ang mga ibang martial artist na wala ng buhay. Dahil hindi sila nakaiwas pa sa malakas na pagsabog at lakas nito ay talagang walang nakaligtas sa kanila at ang mga malapit sa formation. Lumapit naman ang dalawa at kanilang tinignan ito. At ipinalandakan pa ni Pant na ano ang masasabi ni Chen sa kanya na siya ay malakas. Ngumiti naman si Chen na hindi niya ito inaasahan na may ganitong skill si Pant. Ngunit nagmadaling kumilos si Pant at sinabihan niya si Chen. Natigilan na niya ang pagdadalamati at bilisan niya itong tumakbo at tumakas. Subalit labis naman ang galit ni Wu Xing at kanyang inutusan ang kanyang kasamahan na sundan sila at huwag hahayaang makatakas. At agad naman na sumunod ang mga kumag at sila ay nagmadaling tumakbo. Ngunit habang tumatakbo sila, Chen ay binabanggit ni Pant ang pangalang Shuang, at tinanong ni Chen kung sino ito. Ang tinatawag ni Pant ay ang layon na pinangalanan niyang Shuang. At agad naman silang tumalon sa likod nito. At mabilis itong tumakbo, at ilang sandali lang ay nagulat ang isang kumag at kanyang inulat sa kanyang kamahalan. Na si Prince Chen ay tumakas sa Demon Wind Valley at hinabol daw siya ni General Han Gai. Napagalakhak naman sa tawa ang hangal na si Wu Xing. At sinabi nito na si Chen ay nagdala ng masamang kapalaran sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtakas sa Demon Wind Valley. Ngayon ay wala na siyang takas pa at papatayin na siya ni General Han Gai. Subalit sa oras na ito ay hindi nila inaasahan na ang kanyang pinagmamalaki na si General Han Gai ay hinagis sa kanilang harapan na wala ng buhay. Natigilan naman sa tawa ang hangal na ito at napalitan ng takot at napuno ng pawis ang mukha nito. At kanyang sinabi, na paanong ang isang malakas na tao tulad ni General Han Gai ay napatay ni Chen ang mga katulad niya. Agad naman na lumabas ang ating bida sa likod ni Wu Xing na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. At sinabihan niya ito na, maglakas loob ba siyang makipaglaban sa kanya, sa life-in-death battle. Agad naman na sumagot si Wu Xing na mayroon siyang 1,000 piling hukbo na may isang pag-atake. Maaari kanilang mapatay, bakit kailangan pa niyang mag-abala sa pakikipaglaban sa kanya sa life-in-death battle. Ngumiti naman si Chen sa tingin daw niya ay wala siyang magiging pabor. At tinanong ni Wu Xing kung sino ang tutulong sa kanya. At ilang segundo lang ay lumabas na rin si Huang Yanchen at si Duan Mo Xingling. At agad naman nagsalita si Huang Yanchen na alam ba niya kung anong uri ng parusa ang matatanggap niya. Sa pagpapakilos ng hukbo ng walang pahintulot na salakayin ng disipulo ng akademya. Kahit na pinatay nila si General Han Gai, ngunit si Chen ay isang prinsipe mula sa isang mas maliit na ranggo na county, paano sila mahihikayat? Nagbigay bati naman si Wu Xing sa kanilang dalawang senior sisters, at sinabi nito sa kanila na ang bagay na ito ay isang personal na bahid sa pagitan nila ni Chen sana ay hindi sila makialam, at naniniwala siya na ang dalawang senior sisters ay hindi nais na masaktan ng Sifang County. Tama. Naging seryoso naman si Huang Yanchen, at sinabi nito na isang county lamang ng Sifang. Paano siya nito na pinagbantaan ng 2 beses ngayon, maniwala man siya o hindi? Kung papatayin siya, walang magagawa ang hari ng Sifang County sa kanya. Ngunit ipinalandakan pa ni Wu Xing na ang Sifang County ay isang middle class na county, at kahit na pagsamahin ang lahat ng 10 Yanwu County, hindi pa rin sila magiging tugma para sa Sifang County.
Kung ito ay isang Zuan-rank martial artist, o isang Heavenly Extreme Realm, dapat mag-isip ng mabuti bago makipag-away sa Sifang County. Sa tinura naman ng hangal na ito ay labis ang galit ni Huang Yanchen. Dahil dito ay nagpintig ang kanyang tinga at ito'y handa ng umatake anumang oras. Ilang segundo lang ay hindi na nga napigilan pa ang sarili ni Huang Yanchen. At bigla na lang itong umatake. Nakita naman ito ni Wu Xing at agad itong tumalon sa elepante. At sinabihan niya si Huang Yanchen na mag-isip siya ng mabuti, masyadong katangahan ng masaktan ang isang prinsipe ng isang middle class na county. Napabor sa isang prinsipe ng isang mababang uri ng county. Dahil dito ay lalong namuot ang galit ni Huang Yanchen at sinabihan niya ito na kung ganoon ay papatayin na siya. Gusto daw niyang makita kung paano siya haharapin ang county ng Sifang ng ipinagmamalaki nito. At tumalon si Huang Yanchen patungo kay Wu Xing. Subalit sambit pa nito na huwag niyang subukan, ngunit bago pa matapos ang sasabihin nito. At makikita natin si Huang Yanchen na mabilis itong napunta sa likuran nito. At hindi nito inaasahan na tinamaan na siya ng espada, na sanhi ng kanyang pagkawalan ng balanse. At nakita naman ito ng kanyang kasamahan na siya ay bumagsak na wala ng buhay, at wala silang nagawa kundi isigaw ang pangalan ni Wu Xing. Sa sandaling ito ay inutos ng nakakataas sa kanila na lahat ay sumunod sa kanyang utos, na kailangan nilang patayin ang babaeng iyon. Subalit agad naman na tumalon sa ere si Huang Yanchen na ikinabigla nila. At sinabihan niya si Zhao Guangel, hahayaan siyang gawin ito, ipapadala daw siya sa parangalan sa kanyang mga ninuno. At kanyang ginamitan ang kanyang sword technique, na lumabas dito ang malakas na enerhiya sa kanyang espada. At nagpakawala ito ng ilang slash. At ilang sandali lamang, ay makikita natin sa makapal na usok si Huang Yanchen habang pinagmamasdan ang mga ibang martial artist. At si Commander Zhao Guangel na nakahandusay sa lupa na wala ng buhay. At saad pa ni Huang Yanchen. At sinabi nito sa mga natitirang martial artist na gusto bang nilang mabuhay. O gusto na nilang mamatay ng maluwalhating kamatayan. Ngunit sumigaw naman sila na ipaghiganti nila si Prince Wu Xing at si Commander Zhao. At sabay-sabay silang sumugod ng walang alinlangan. Subalit sa bilis naman ni Huang Yanchen ay makikita na lang ang bakas ng kanyang espada sa bawat kanyang pagwas-iwas nito na tumama sa mga martial artist. At sarkastikong sinabi ni Huang Yanchen sa mga natitira pang martial artist. Na bumalik na sila at sabihin nila sa hari ng Sifang County na kung gusto nilang maghiganti para kay Prince Wu Xing, at pwede nila siyang hanapin, at nagpakilala ito sa kanila na siya si Huang Yanchen, at kahit anong oras. Dahil dito ay nakaramdam ng pagkainis ang mga natirang kumag. At wala silang magagawa kundi magsiatrasan dahil mauubos lang sila kapag ipinagpatuloy pa nila ang laban. Sa oras na ito ay nagsalita si Huang Yanchen at tinawag niya si Chen Er. Nagagawin niya ang paghihiganti mula sa Sifang County para sa kanya bilang pagbabalik ng kanyang pabor. Ngunit noong nakaraan, iniligtas niya ang kanyang buhay, at hindi pa siya nababayaran. Maaari daw siya nitong bigyan ng special treasure, at pagkatapos ay magiging pantay na sila. Subalit ikinabigla naman ito ni Chen Er. Sa panahong tulad nito, ay iniisip pa rin niya ang special treasure. Ang babaeng ito ay medyo kawili-wili. At wika pa nito na pinatay niya si Prince Wu Xing. Nabahala naman si Chen Er dahil sa nangyaring ito ngunit ang hari ng Sifang County sa kalahating taon. At gagamitin ito ng Sifang County bilang dahilan para makipagdigma sa kanilang Yanwu region. At makalipas ang kalahating taon, sa Sifang Palace. Labis naman na galit ang ama ni Wu Xing at kanyang sinabihan sila. Na isang-isang martial artist lang ang nang-ahas na maging mayabang at patayin ang kanyang anak. Ay papatayin din niya ito. Agad na pumunta at imbestigahan ang background ni Huang Yanchen at patayin ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya at walang iiwan na buhay. Subalit agad naman na sumagot ang elder na hindi pwede. Agad naman na tinanong nito na bakit hindi pwede. Agad naman na ipinaliwanag ng elder. Na si Huang Yanchen ay ang ika-6 na prinsesa ng Chenshui County. Siya ay napakatalino at mahal ng hari ng Chenshui County. Sa tinura naman ng elder ay nanginig naman sa takot at napuno ng pawis ang mukha nito matapos marinig ang Chenshui County. Ang Chenshui County ay isang top-grade county na mas malakas kaysa sa Sifang County at hindi maari silang abalahin.
Baka kapag gumawa ito ng hakbang baka sila ay maubos. Subalit agad naman na sinabi ng elder, kahit na wala silang magagawa tungkol kay Huang Yanchen, maaari nilang samantalahin ang pagkakataong gumawa ng gulo para sa Yanwu region. Ipapahayag nila na si Prinsipe Wu Xing ay pinatay ni Chen Er. At kung hindi ibigay ng hari ng Yanwu ang kanyang anak at bayaran tayo ng 80 milyong pilak na barya, ay magdedeklara tayo ng malawakang digmaan sa kanila. At agad naman napawi ang takot ng king. At kanyang sinabi, na ibibigay ba ng hari ng Yanwu si Chen Er o magbabayad ng 80 milyong barya, kung ang pagkamatay ng kanyang anak ay may papalit sa pagpapalawak ng teritoryo ng Sifang County. Kung gayon ang kanyang pagkamatay ay hindi nawalan ng kabuluhan. Wika pa ng elder, na hindi maayos ang panloob na sitwasyon ng county ng Yanwu, na maraming tao ang sumusuporta sa ikapitong Prinsipe Zhang Tianwei, sa makatuwid. Ayaw nilang lumaki sa kapangyarihan ng ikasyam na prinsipe na si Chen Er. At nagsaad din ang king kung ang rehiyon ng Yanwu ay sumang-ayon na magbayad, ang kanilang kabangyaman ay walang alinlangan na hindi maubos, na ginagawang mas madali para sa ating hukbo na sakupin sila sa hinaharap. Kung tumanggi silang magbayad, ang ating hukbo ay maglulunsad ng isang napakalaking pagsalakay, na nagdudulot ng panloob na kawalang kasiyahan at nagpapasiklab na kaguluhan sa loob ng county ng Yanwu. Ito ay magbibigay daan sa kanila upang madaling masakop ang mga ito. At kanilang isagawa ang planong ito, magpapadala daw sila ng deklarasyon ng digmaan sa hari ng county ng Yanwu, kung hindi niya ibibigay ang kanyang anak o mabayaran ng mga pilak na barya. Sa unang bahagi ng susunod na taon ay ang panahon ng pagkawasak ng Yanwu region. Malapit na ang pagbagsak ng county ng Yanwu, at mahaba ang daan, mababayaran ang awayan ng dugo. Ngunit makikita natin ang ating bida habang nakatingin ito sa mga martial artist na nakahandusay sa lupa. At iniisip nito ngayon ang nangyari, dahil nalalagay sa hindi magandang sitwasyon kapag nagdeklara ng malawakang digmaan ang Sifang County sa Yanwu region. Mga idol, ito na po ang last chapter ng Eternal God Emperor at hintayin na lang natin ang pag-release ng bagong chapter nito.